Kayo na pumili alin yung papasa sa inyo sa mga outdoor antenna natin dito, mapa single band or dual band mga sir, no? Basta yung i-share ko lang sa inyo, bis lamang sa experience namin sa paggamit ng klaseng-klaseng antenna na to, mapa single band or dual band mga boss, no? Sa mga nakabili ng piso wifi dyan, galing kay Share Wi-Fi Philippines, wala pang outdoor IP, no? Ito na yung chance or oportunidad para makapili kayo ng papatok sa panlasa niyo, no? Mapa single band or dual band mga boss, no? Sino nga, yung pagbabasihan lang natin dito, based lamang sa experience namin, no? So dati, way back 2019, 2020, 2021, yung ginagamit namin, Comfast EW71 mga boss. Pero sa ngayon, hindi ko siya i-recommend sa inyo sa kadahilanan na palagi po yan nag-auto restart. Palagi po na-disconnect sa mga piso wifi nyo. Ang kailangan nilang gawin, bunutin yung piso wifi, saksak ulit para yung outdoor IP natin at saka yung sistema ng piso wifi is mag-bind sila at gumana ulit yung piso wifi, no? Pero okay mag-alala, si Comfast EW71, meron siyang upgraded version. Ito na. Si Comfast EW81 mga boss. Ito yung itsura niya. Dati is rectangle type. Ayan, rectangle type yung itsura. Ayan mga boss. Nakikita niyo ba? Ayan. Pero ngayon, meron siyang kunting round dito. Pero pareho lang naman, dalawa yung sungay niya. Ang kagandahan nito mga boss is 360 degrees. Meaning, may connection sa harapan, may connection sa gilid, may connection sa likuran. At umaabot po ito ng 200 meters. Maximum range po niya na open area po mga sir, no? Kung dati si Comfast EW71 nasa 150 meters lang, ito pumapalo na siya ng mga 200 meters. Pero kailangan merong line of sight, meaning open area po. Pag may mga nakaharang na building, kahoy, o kahit anong object mo yan, is lumiliit yung kaniyang range, no? Pero huwag kayong mag-alala, lahat naman ng mga outdoor antenna is wala yung mga wall penetration, no? Hindi yan tumatago sa mga pader, mga simento, mga bahay. So patas lang po sila about sa transmission ng ating signal mga boss, no? Sino nga, si EW71, kung gusto niyo ng ganito, ilalagay ko dyan sa comment section, no? Yan. Tapos ito naman, yung mga naunang IP, is pareho lang sila ng performance, no? Si EW81 mga boss, the same. Comfast rin, ayan, no? Comfast, no? So pareho lang sila, support ng VLAN mga boss, at yung model lang yung naiba, at saka yung itsura. Medyo maliit lang ito kasi round type siya, no? Parang tubo mga boss, no? Pero yung range ito, pareho lang, nasa mga 200 meters, yung maximum range niya. The same rin, kailangan open area, kailangan merong line of sight mga boss, no? So, kung pipili kayo sa dalawang ito, kahit alin dyan. Pero yun na nga, itong dalawa na to, is single band po ito. Meaning, maganda po siya sa mga streaming, no? Pero pag marami na yung nakakonect, tapos may gusto maglaro ng mobile games, is expect nyo na lang na mas spike yung connection. Malag talaga yung maglalaro ng online games. Bakit? Single band po siya. Hindi po nasisegregate yung 5G connection at saka yung 2.4 connection, no? Pero in terms of range po, malawak po itong dalawa. Malawak po siya. Umabot siya ng 200 meters. Ayan, di ba? Napakalawak. So ngayon, dito naman tayo, no? Dito naman tayo kay TP-Link 110, no? Pareho lang sila. Pareho lang itong tatlo, no? Na mga single band, no? Pero ang kagandahan nito is wala siyang auto restart, no? Pag nabasa kasi natin, pag nakita natin na yung brand is Comfast, meron niyang auto restart. Pag medyo mainit na yung CPU ng ating outdoor IP, is nag-auto restart po yan, no? Maghihintay lang kayo ng ilang minuto at magbabind ulit sa piso wifi nyo yung machine at syempre yung ating IP, magagamit nyo na ulit yung piso wifi. Pero yun nga, maghihintay muna kayo ng mga ilang minuto or segundo. Yan lang yung naka-disadvantage sa Comfast natin kasi nag-auto disconnect siya. Pero wag niyong isipin na sira yung ipin nyo kasi hindi po yan sira. Normal lang po talaga kay Comfast. Pag medyo mainit yung CPU niya, is nag-auto disconnect or nag-auto restart mga boss, no? Si TP-Link naman, ito, hindi siya nag-auto restart mga sir. Pag narinig natin na TP-Link, is hindi ito nag-auto restart. Pero, mababa lang yung range niya, no? Nasa maximum range niya is 100 meters. Yun, yung gamit natin, si Comfast, nasa 200 meters. Pero ito, nasa kalahati lang. Pero ang kagandahan nito mga sir, is hindi siya nag-auto restart, no? Kung hindi maghang yung piso wifi mo, hindi magluloko yung system mo, hindi magluloko yung memory card mo, yung IP natin, yung outdoor antenna natin, is pumapalag ng pumapalag, no? Nagagamit siya ng nagagamit. Pero yun na nga, mahina or maliit lang yung range niya, no?
Ang kagandahan pala nito is 360 degrees, no? Meaning, may connection sa harapan, may connection sa gilid, may connection sa likuran, no? Kayo na bahala pumili kung alin dito sa dalawa o tatlo yung mga gusto nyo. Pero kung wala kayong magugustuhan sa tatlo na yan, baka ito na yung magustuhan nyo. Yung ating directional, compass ba rin, no? Compass brand, no? Directional, umabot lang naman ito up to 300 meters. Pero directional nga, kung saan siya nakaharap, doon lang, malayo yung connection niya, no? 90 degrees, huwag kayong maglala. Pag nakaharap po doon, for example, nakaharap doon sa bukid na yun, estimate nyo, yung maximum range po nito, pumapalo siya ng 300 meters. Pero the same pa rin, yung ating sistema, kailangan open area or merong line of sight. Kasi pag may nakaharang na building, may nakaharang na bukid, may nakaharang na malaking kahoy, is hindi pa rin tatagos, no? Usually, yung mga gumagamit ito, is dalawa yung ginagamit nila. Yung ginagawa nila, isa doon, 300 meters papunta doon, yung isa naman, nasa likuran, para malawak yung range. Pero yun na nga, hindi po ito dual band. The same itong apat, puro po yan, single band. Meaning, pag marami na yung nagko-connect, pag may naglaro ng online games, is apektado yung maglalaro ng online games. Pero yung nag-YouTube, nag-Facebook, is okay lang. Kung wala kayong magustuhan sa apat na yan, is dito kayo sa dual band, mga boss, no? Ang kagandahan ng dual band, mga boss, pag maraming nagko-connect, nasisegregate yung 2.4 at 5 GHz, no? Yung naglalaro ng online games, smooth po siya, automatic, nasa 5 GHz sila. Yung mga nag-streaming lang, Facebook, YouTube, TikTok, mga boss, is automatic, nasa 2.4 yan. Ganyan kaganda yung dual band kasi nasisegregate yung 2.4 at saka 5 GHz, mga boss, no? So, dalawa yung available dito. Si Compass, si EW85, upgraded version, ni Compass, EW81, no? Si EW81 is single band. In-upgrade siya, no? EW85, pero dual band, mga boss, no? Meron siyang 2.4 GHz, meron siyang 5 GHz, no? Ang kagandahan nito, mga boss, malawak yung range niya, umaabot siya ng 300 to 400 meters, no? Pero based sa experience namin, umabot siya ng mga 300 meters below. Pero yun na nga, maximum range, no? Sa mga 300 meters, yung mga didetect mo, more or less, nasa 2 bars or 1 bar. Pero okay pa naman, nakaka-connect. Pero yung 5G niyan, hindi mo siya madetect sa malayo. Malapitan lang, madidetect mo yung 5G nito. The same si Newfast at si Compass. Kung tutusin mo nga, sir, walang pinagkaiba yung performance ni Compass EW85 at ni Newfast A882, mga boss, no? The same lang sila, mga boss, no? Dual band, 5 GHz at 2.4 GHz, no? 360 degrees, maximum of 300 meters. Pero yun na nga, pareho silang dalawa na pag medyo na-detect na marami yung clients, na medyo mainit na yung kanilang CPU, no? Nag-automatic restart po yan. Nag-automatic, nagdi-disconnect sa system ng PC Wi-Fi mo. So meaning, kailangan mo bunutin yung PC Wi-Fi, saksak ulit, para yung antenna at saka yung system ng PC Wi-Fi mo, mag-bind sila ulit at gumana yung PC Wi-Fi. Pero yung iba naman, kahit hindi mo bunutin, hintayin mo lang na ilang minuto at magbabind siya kasi nga, auto-restart lang yon. So meaning, mga ilang minuto, babalik din yung normal na function ng ating antenna, no? Pero yun na nga, marami pa rin nababad trip dahil nag-auto-restart. Pero in terms sa range, is napakalawak yung range na, no? Maabot ng 300 meters, no? Pero kung ayaw nyo ng ganito, meron namang TP-Link 225, no? EC 1200, mga boss, no? Dual band siya, mga boss, no? 2.4 at 5 GHz. So meaning, nasisegregate yung 2.4 at 5 GHz, no? In terms of online games, is maganda siya. In terms of Facebook, YouTube, mga streaming, is maganda siya. Pero na nga, ang range nito is maliit lang, nasa 100 meters lang. Compare dito sa dalawa na to. Itong dalawa na to, pumapalo ng 300 meters. Pero, mayroon siyang auto-restart, mga boss, no? Si TP-Link 225 naman, the same sila, dual band, pero maliit yung range niya, nasa 100 meters lang. Pero ang kagandahan nito, mga boss, hindi siya bumibitaw. Kung yung gamit mo na piso Wi-Fi, hindi mag-surrender yung system, hindi mag-surrender yung memory card, hindi mag-surrender yung function ng system, function ng piso Wi-Fi mo, si TP-Link 225 is pumapalag, no? Pero yun na nga, yung maraming nababad trip kasi maliit yung range niya. Pero in terms of online games, streaming, maganda siya sa performance, no? So sa tingin niyo, mga boss, alin yung papasok sa panlasa niyo? Yung ating directional, mga boss, na pumapalo ng 300 meters, yung ating TP-Link 110 na single band,
na 100 meters, yung ating Compass EW81 na pumapalo ng 200 meters, yung ating EW73 na pumapalo ng 200 meters, single band, single band, single band, single band mga boss. O dito tayo sa dual band mga boss, TP-Link 225 na pumapalo ng 100 meters, at syempre si New Fast na pumapalo ng up to 300 meters, dual band, dual band. Compass naman na pumapalo ng up to 300 meters, no? Kung gusto niyo mga boss, meron kang nagustuhan dyan, mag-comment kayo sa baba, i-share ko, i-comment ko sa inyo, replyan ko kayo kung paano po yan i-config. Napakadali po yan i-config lahat. Meron po tayong mga video dyan. Comment lang sa baba at ilalagay ko na rin lahat ng mga link niyan kung saan yan mabibili.